Alright, mga ka Jesse, what's up? So meron akong tatalakayin sa inyo, no? By credits to sa Explain PH sa presentation. May gusto lang akong linawin o ipaliwanag sa inyo. Ang tungkol kay VP Sara na nagsasagawa na ng impeachment trial. So pasensya na guys, no? Sa mga dyan sa TikTok, mga followers ko sa TikTok, yung mga matatanda dyan, tsaka sa YouTube channel na nag-aabang ng mga videos ko, no? Pasensya na naman kasi nga hindi ako nakapag-upload kasi nga medyo naging busy rin ako at meron din akong may iniindang katamaran. Kaya ngayon lang na nasipagan, sana magtuloy-tuloy na itong kasibagan ko. At huwag na tayo magpalikoy-likoy pa, no? Mag-umpisa na tayo. May tanong dito. Napansin na natin, di ba, sa impeachment trial ni VP Sara ay puro objection ang defense panel sa prosecutor. Di ba? Parang may pinipigil sila, parang may pinapa-delay tactics sila sa impeachment trial ni VP Sara para ipagtanggol lang yung kanilang kliyente, no? So tanong nga dito, hanggang saan aabot ang objection mo, no? Hanggang saan ba aabot talaga ang objection mo, no? Bakit lagi sila object. Imbis na sagutin ng depensa ang mga paratang o akusasyon ni VP Sara. Okay, so dito sa unang araw, alam ko kahapon to tinalaki, pero kasi ngayon nire-record ko is, ano tayo ngayon? July 8, no? So nag-uumpisa na yung witness, yung NBI na i-cross-examine ngayong araw na to. Pero ito kasi kahapon to, no? So balikan muna natin, mag-refresh tayo kahapon kung ano yung nangyari kahapon. Yung unang araw pa lang kasi puno na ng mga controversials, no? Ang ikalangang araw naman, kaya puno na talaga ng mga objection talaga ang defense team ng BC, sabi ko kanina. So, ang kwento nga dito, no, tinantong ni Prosecutor Lingutan, ng prosecution ni VP Sara, ang testigo na si Kulilang, no, tungkol sa sinabi ng BC sa isang online media briefing noong 2023. So, dito ang sabi niya, ano ba exactly yung sinabi ng Vice President? No? Nung araw na yan. Ito, ang araw na November 23, 2024. Okay? 2 years ago na itong taon na to. Si Prosecutor Amanda Virgil Ligutan yan. Yan. So, sabi naman ng defense team ni VP Sara, hindi pa man din tapos ang tanong. No? Hindi pa tapos yung tanong. Okay? Talagang nag-object na siya. Nagsabi na siya ng objection. Talagang tumutol na siya. Sabi niya, Your Honor, the poses of the prosecution are very confusing. Diba? Di pa nga tapos ang tanong eh. Ano pa yung nakakagulo doon? Ano pa nakakapag-confuse doon? Hindi mo pa nga pa siya pinatapos eh. Saka medyo parang ano na rin sa part ni Prosecutor Lingutan ay parang pang disrespectful na rin. Kasi hindi pa nga tapos ang sinasabi niya, yung tanong niya ay may sumasalikbat na, diba? Pero okay lang yun kasi nga nasa trial naman sila. Karapatan rin naman ng kabilang panig na mag-object. Tatalakayin ko yung bakit may objection sa trial. So sa buong proseso ng paglilitis, no, ito na nga kung bakit may objection, puno ng objection ang defense team ni VP Sara dahil nga sa may mga punto, no, na tulad nito. May mga point na ibang reason na kinakailangan talaga tumutol. Una-una dito yung VAG. No? I don't know if tama ako ng pagka-pronunciation niya. Ang ibig sabihin ng is merong uncertain o parang merong hindi klaro sa statement ng kabilang panig. May hindi klaro sa pagka-deliver niya ng mga ebidensya, ng mga sinasabi ng prosecutor o ng witness, di ba? Or parang merong something na parang hindi na sa rules of law ang kanilang sinasabi o paglilitis. Okay guys, sana tayo nung part. Sana hindi ko na makalimutan kasi may bumili lang kaya nag-post ako muna. Kasi may tindahan kami. So, yun na nga tungkol sa pag na-explain ko naman medyo may hindi klaro. At dito naman nakasulat naman dito sa pangalawa ay sa leading. Kung para baka merong tawag rito, yung ibig sabihin nito ay may gustong i-clarify ang isang abogado sa defense team o sa kabilang paligman sa prosecutor o merong para makales ng gulo o may kinakailangang i-confirm doon sa mga pinapakita nilang ebidensya sa dalawang panig kung yun ba ay
medyo kaduda-duda or totoo, example lang 'yon, no? O may kinakailangan silang yun nga itanong o i-clarify na para mas less yung gulo at maintindihan nila, no? Kung ito ba ay ang ebidensya ay legit pang kapanipaniwala o hindi, kaya nga sila nag-o-object, no? Is to clarify. Tapos is to ano na rin, is to make a fair trial na rin para kung walang man lang na medyo mas lamang o medyo mas mababa, hindi lamang, no? It is fair trial. Okay? Well, sinisigurado na walang parang biases o isang panig lang na ito lang yung papakinggan. Kaya kailangan din ng defense. Karapatan din naman nila na mag-object o ipagtanggol ang kahit nila. So dito naman, so sabi naman dito sa sino ba to? Ni witness to ng prosecutor. Sa isang bahagi ng paglilitis, tinanong ng defense team ni VP Sara kung may script ba daw talaga siya na sinusundan, kaya nga sila nag-o-object, no? Kung may sinusundan ang testigo dahil nga natukoy, okay? Natukoy yung dokumento kahit walang kopya. Okay? So sabi nga dito, pero ikangas daw sabi ni Attorney Lingutan, ayon sa kanya, nakita kasi ng testigo ang dokumento kaya nila natukoy. Okay? Kaya nila yun natukoy. Kasi nga, kung talaga bang meron ba siya talagang sinusunod, kung talagang nagsasabi pa talaga siya ng totoo, o meron lang nagmamanipulate lang sa amin, nagko-control lang sa kanya, may nagsulat lang sa kanya ng script na parang memorize niya na alam niya na itong sinasabi nito ay gawa-gawa lang, no? Tapos dito sabi naman dito sa second page, sa 7th page, kineswestiyon din nila, no, yung mga photocopies na ipinaresenta bilang ebidensya. Pero daw sabi, kinikilala ni prosecutor at Attorney Lingutan na ang photocopies ay pwede siyang ituring na original sa ilalim ng rules of evidence. So ito ngayon ang sinasabi ng Korte Suprema dito, na ngayon ay parang pinapanggulo sa mga tao, no, na pinapang sa mga tao, na pinapang misinformation na ay hindi pwede gamitin ng ebidensya yan, ang mga photocopies na yan, kasi photocopies lang yan walang pirma ng original, walang tao dito certified true copy, wala man lang pirma na galing sa itaas na papatunay na verified yan, certified yan, totoo yan, di ba? Pero sabi ng court, as long as the photocopies yung gagamitin siya sa ebidensya, ito may tuturuin siya sa korte na original talaga. Ipapakita ko ko yan sa second ko na video, explain ko yan. Tapos dito, sabi dito ay sa halip na ilan sa mahalagang pahayag mula rito ang pinapakita ni Calilong sa impeachment court. Sabi nga ni Sara, ang linaw-linaw, I imagine myself cutting his head. So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo, na sinasakal mo na yung tao. So sino ang malinaw na tinutukoy niya dyan, ang pinapasaring niya dyan, pinapa-conclude niya, pinapa-imply kung sino ba yung taong gusto niyang ganunin. Diba? Sabi ni Vice President Sara Duterte yan. Ayun, na magsimula maging toxic na ang kanyang ugnayan kay Pangulong Ferdinand Marcos. So malinaw na si Marcos ang tinutukoy niya dyan at wala nang iba. Diba? Malinaw. Diba? Kaya nga sila nag-break up ng kanilang unit team. Diba? So, agad naman tinanong ni Lingutan si Calilong kung kaninong ulo kinumpirma niya pa sa sa defense team, no, ni VP Sara, kung sino pa talaga yan. No, malinaw yan para talaga maliwanagan tayo kung si Marcos pa talaga yan o ibang government official at tinutukoy ng Vice Presidente, no, at kinilaran ng ulo raw ng presidente. So it's so clear. Diba? Clear naman talaga. Clear naman yung kanyang sinabi. Nung gusto niyang iparating, kung sinong taong gusto niyang iparating ng ganun.
no? So ito yung timeline. So ito yung tinukoy din ng House Prosecutor na si Kalilong na hindi bababa sa 3 video na konektado, no? Magkaugnay, ibig sabihin sa pagpaplano ni VP Sara Duterte sa pagpapatay kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. So titingnan niyo guys yung timeline. Noong unang araw, June 19, 2024, pag-resign niya bilang Education Secretary, yung araw na yan. Tapos on July 11, 2024, pagturing sa sarili bilang designated survivor matapos hindi siya sumali sa SONA. Tapos yung pagdating sa November 6, 2024, pagkumpirma niya na may nakausap sa kanya upang isagawa ang kanyang assassination attempt. Diba? So, dito pa lang sa timeline, kung iisipin nyo guys, dito pa lang sa timeline, merong malinaw na something na may gustong ipatumba si Sara Duterte. No, na tao. 'Di ba? So ito na nga pinakahuling conclusion dito. Gayunpaman, bahagi pa rin talaga ng objection talaga ang trial. Yes, karapatan din ng defense team talaga may gustong linawin o gustong tanongin or para medyo may mali sa pinipresenta ng House Prosecutor, meron hindi pa, tas ang kanilang pagpapresenta sa husgado, 'di ba? O di kaya doon sa trial, doon sa judge, 'di ba? Kaya tila talaga ang pangalawang araw pa rin ng paglilitis si Sara Duterte ay talagang punong-puno na talaga na objection talaga. Well, karapatan naman nila talaga 'yon. Pero syempre dapat sana naman, 'di ba? No, dapat pinatapos muna nila yung House Prosecutor na kung ano man ang statement nila o tatanungin nila para talagang malinaw talaga bago sila mag-object. Diba? Kasi kung wala naman talagang kasalanan, kung talagang inosente si VP Sara talaga, bakit nila masyadong i-object at parang binabara-bara nila yung House Prosecutor ng ganon-ganon lang na, 'di ba? In a reason na, 'di ba? Wala pa naman, hindi pa tapos ang statement, patapusin mo muna. 'Di ba? Bakit pa natatakot ang mga House Prosecutor magpresenta ng ebidensya, ang mga defense team rather. Ang defense team magpresenta ng mga ebidensya sa House Prosecutor sa impeachment trial. Bakit, ano ba meron? Ano bang makikita? Diba? Yung tanong ng taong bayan. Kaya para medyo, I wonder, di ba? Medyo, I wonder, nakakapagtaka lang, nakakapag-curious lang, duda lang, no? So, yan, patuloy tayo manood ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang nagsisimula na yung araw na ito, ang cross-examine ng mga witnesses ni VP Sara Duterte, yung NBI na yun. So, manood kayo.